Marami pong mga Pilipino ang nahuhumaling ngayon sa Pi Network bilang isang potensyal na cryptocurrency na maaaring magkaroon ng malaking halaga sa hinaharap. Isa po sa mahalagang hakbang sa proseso ng pag-verify sa Pi Network ay ang tinatawag na liveness check. Pero ano nga ba ito? At bakit po ito napakahalaga sa KYC or Know Your Customer Verification process? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kahalagahan ng liveness check at ang mga posibleng solusyon kung sakaling makaranas ka ng not supported error sa iyong cellphone. Kaya kung ikaw ay isang Pi Network pioneer na gustong ma-verify ang iyong account, siguraduhin panoorin mo ang buong video para sa mas malinaw na paliwanag. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ano nga ba ang liveness check at bakit po ito mahalaga? Ang liveness check ay isa po itong proseso sa KYC na gumagamit ng advanced facial recognition technology para matiyak na ang isang gumagamit or user ay isang tunay na tao at hindi isang bot o peking account. Ginagawa ito upang maiwasan ang multi-account fraud na isang malaking problema sa mga digital platforms. Sa madaling salita, ang liveness check ay isa pong paraan upang masigurado na ang isang Pi Network user ay isang totoong individual at hindi isang scammer na gumagamit ng maraming account para sa sariling kapakinabangan. Para magawa ito, ginagamit po ng Pi Network ang technology ng image processing at saka AI upang i-scan ang mukha ng user at suriin ang mga natural na paggalaw ng mukha gaya ng pagkukurap ng mata o paggalaw ng ulo. Dahil dito, mas nagiging ligtas at tiyak ang verification process. Ngayon ay bakit ka nakakatanggap ng not supported error sa iyong cellphone? Marami pong Pi Network users ang nakakaranas ng not supported error kapag sinusubukan nilang gawin ang liveness check. Meron po tayong ilang mga posibleng dahilan kung bakit lumalabas ang error na ito. Una ay ang compatibility ng Android version. Ang liveness check ay nangangailangan po ng mga advanced na camera processing features na hindi available sa mga lumang Android versions. Maliban dito, ang Pi Network app ay may minimum system requirements. Kung ang iyong Android OS ay masyadong luma, maaaring hindi gumana ng maayos ang proseso ng verification. Pangalawa ay ang kakayahan ng camera at sensor. Ang proseso ng liveness check ay nangangailangan po ng malinaw na front-facing camera na may sapat na resolution upang makuha ang tamang facial features. Maliban dito, ang mas lumang modelo ng cellphone ay maaring walang sapat na advanced sensors na kinakailangan upang matukoy ang 3D facial movements. Pangatlo ay ang software issues. Minsan, ang problema ay maaring nasa mismong Pi Network app. May mga pagkakataong nagkakaroon ito ng software bugs na nagdudulot ng not supported error. Maliban dito, ang hindi pag-update ng app ay maaaring hindi compatible sa bagong security features ng Pi Network. At ang pang-apat, problema sa ilaw at saka camera. Ang hindi sapat na ilaw sa paligid mo ay maaaring makaapekto sa proseso ng facial scanning. Kung marumi o may gasgas ang camera lens ng iyong cellphone, maaaring hindi ito makakuha ng malinaw na image na nagresulta sa error. Ngayon ay ano naman ang mga posibleng solusyon dito? Kung ikaw po ay nakakaranas ng not supported error sa iyong cellphone, huwag ka pong mag-alala. Meron po tayong ilang mga hakbang na maaari mong gawin upang ayusin ito. Una ay gamitin ang mas bagong modelo ng cellphone. Subukan mo pong gumamit ng cellphone na may mas mataas na Android version, mas malinaw na front-facing camera at mas mabilis na processor. Maliban dito, ang Android version 8.0 or Oreo o mas mataas ay kadalasang may sapat na compatibility para sa liveness check. Pangalawa, i-update po ang Android at saka Pi Network app. Kung may available na software update para sa iyong cellphone, siguraduhin i-install ito. Palaging i-update ang Pi Network app sa pinakabagong bersyon upang maiwasan ang anumang compatibility issues. Pangatlo, siguraduhin ang malinaw na camera at maayos na ilaw.
Linisin ang iyong front camera gamit ang malinis na tela bago gawin ang liveness check. Siguraduhin na nasa maliwanag kang lugar upang maiwasan ang anino o glare na maaari pong makaapekto sa facial recognition. Pang-apat ay gumamit po ng mabilis na internet connection. Ang mahina o hindi po stable na internet connection ay maaaring magdulot ng error sa pag-upload ng facial scan. Subukang gumamit po ng Wi-Fi connection o isang mabilis na mobile data signal para sa mas maayos na processing. At ang panglima ay subukan ulit sa ibang oras o kontakin ang Pi Network support. Kung hindi pa rin gumagana kahit sinubukan mo na ang mga solusyon, maaaring may temporary server issue ang Pi Network. Maaari ka pong makipag-ugnayan sa kanilang customer support para sa karagdagang tulong. Ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders o investors na interesado kay Pi Network? Napakahalaga ng KYC verification sa mga cryptocurrency projects tulad po ng Pi Network. Kung hindi ka makakapasa sa liveness check, maaaring hindi mo ma-withdraw o magamit ang iyong Pi tokens sa hinaharap. Ito ay isang malaking hamon para sa maraming Pilipino na umaasa sa Pi Network bilang isang potensyal na investment. Bukod dito, kung maraming users ang hindi makakapasa sa KYC verification, maaaring maapektuhan ang tiwala ng community sa project. Kaya naman, napakahalaga na tiyakin ng Pi Network na accessible ang kanilang KYC process sa mas maraming uri ng devices. At ayan, bilang panghuli, ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang liveness check ay isa po itong mahalagang hakbang sa pagtiyak ng security at integrity ng Pi Network ecosystem. Bagamat may ilang hamon pagdating sa compatibility issues, may mga solution naman na maaari pong subukan ng mga users. Kung ikaw ay isang seryosong Pi Network user, mahalagang maging updated sa mga technical na pangangailangan at siguraduhin na ang iyong device ay sapat para sa KYC verification. Patuloy po nating subaybayan ang mga updates ng Pi Network upang matiyak na tayo ay magiging handa sakaling dumating na ang panahon ng mass adoption at saka open mainnet. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.